Shout out mga idol. Ay, pasok na naman tayo ng trabaho. Linggo ngayon. Bali, Sabado Linggo meron kaming pasok. Diretso yung duty natin. Salain ko. Grabe, napakainit ngayon. Summer na dito sa Czech Republic. Merong ano dito eh, merong cherry dito eh. Tingnan natin kung may bunga pa. Ayun sa labas. Lalaki ng bunga mga idol. Kaso hindi natin maabot. Mataas. Bali kapag ganitong summer kasi panahon ng ano, panahon ng mga cherry, mga peras, mga apple, panahon ng mga prutas. Parang sa Pilipinas, panahon ngayon ng mga ano, mga duhat. Grabe ang init. Tignan nyo naman ano, yung kalangitan. Kulay blue na kulay blue. Halos walang ulap. Sarap matulog. Pero di natin kailangan matulog dahil kailangan natin kumayod araw-araw. Ganito kapag isa kang OFW, gusto mo magpahinga sa trabaho pero no choice ka dahil kailangan mo pumasok. Siyempre ramdam natin yung pagod sa araw-araw na trabaho. Hindi kasi sapat yung natutulog ka lang. Siyempre kailangan mo talaga ng rest day. Grabe init. Mapaldo na naman tayo nito sa susunod na sahod natin sa July. Paldo. Leen ko. Maraming mga nangangayaw sa Leen company, sabi mahirap, pagod yung trabaho. Normal lang ang nagtatrabaho ka na napapagod. Kasi karamihan dito sa Czech Republic, ang mga company talaga dito more on talagang mga logistics, mga warehouse. Yan yung maraming parang ano ba? Parang sa Taiwan, napakaraming yung mga factory company. Ganon din dito sa Czech Republic, halos karamihan talaga mga factory. Ito dito rin, ang daming ano. Marami ring cherry dito, ay kita nyo mga idol, namumula, pulang-pula. Gusto ko sanang mamitas. Tabing highway lang. Daming bunga eh. Sarap sanang ano, paligo sa lake. Itong maganda dito sa Czech kapag summer. Para ka lang din na sa Pilipinas. Sobrang init. Pero kapag panahon naman ng taglamig, ay grabe lamig naman talaga. Sobrang lamig. Halos ayaw mo nang lumabas sa loob ng bahay. Gusto mo na lang sa bahay, sa loob ng kwarto dahil sa lamig. Pero kapag ganitong panahon ng tag-init, itong masarap, mga tumambay-tambay sa mga silo ng puno, mag-ihaw-ihaw, yun ang maganda. At saka yung lugar kasi nila dito mga ka-idol, wala talagang asin dagat. Ang meron lang dito mga lake lang. Ayun, namimitas na si tatay oh. Ito yung bala kong puntahan na ayan, daming bunga ng cherry. Ay, sa taas, dami oh, namumula. Hanggang doon, dalawang puno. So yung mga ito, daming bunga oh. Ayun na yung bitasiyan oh, si tatay. Dito kapag bili mo naman yung cherry dito sa Czech, sa mga grocery, yung may kamahalan nilang per kilo. Ay, matataas ang mga uric acid tulad ko. Bagay na bagay tayo doon sa cherry. Wala tayong magawa dahil linggo ngayon. Kailangan natin pumasok. Buti na lang tayo tanghali. Yung duty natin alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. And kahapon mayroon Sabado, meron din kami
Meron din kami pasok. Sa ano lang naman namin, sa department lang namin. Pero yung ibang department, wala silang pasok. Kasi sa department ko kasi, doon ako sa hard department. Yung sinasabi nilang hard sa Masla Bayroba. Doon kasi yung mga production magsisimula, yung mga kulma na mga karne, mga hilaw. Tapos yung mga naguhulman, mga nagtataktak. Ang sarap tumambay dito, silong. Sa mga nagme-message at sa mga nagko-comment sa mga video natin ay mga kaibol lang. Dahil alam nyo naman, tulad ngayon may pasok tayo, halos bitin na bitin yung araw. Saka napakabilis din ng ng araw dito pag araw-araw ako pumasok sa trabaho. Kasi hindi ko nare-replyan yung mga comment, yung mga message ng mga followers natin. Dito sa basura na minsan may mga nahunting ako dyan mga gamit na mga itinatapon. Yun. Dito ako tumadaan araw-araw dahil mas safe dito kaysa doon sa kabila. Grabe talagang init ngayon. Ay, kapag nagkaroon tayo ng day off mga ka-idol, gagawa natin ng full video yung about sa family reunification. Napakarami talagang interesado na gusto makarating dito sa bansang Czech Republic. At kaya kung ikaw na nakakapanood ng video na to ay mga ka-idol, huwag ka nang papahuli kung meron kang pangarap na gusto makarating dito sa Europe. Mag-apply ka lang sa mga legit na agency. And kung ang target mo ay makasama yung pamilya mo dito sa Czech Republic, mga ka-idol, meron din naman dito sa iba, sa Finland. Ayan, parang ano rin yan, parang Czech Republic din yan na na may mga opportunity yung mga pamilya mo na pwede mo makuha at makasama habang nagtatrabaho ka dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe. Dito tayo sa highway. Close lang yung takbo natin mga kaibigan. Medyo marinig yung boses natin. Wala pa kasi akong Bluetooth headset, headphone. Gasolina, napakamura. Bumaba yung gasolina ngayon mga ka-idol, naging 30 plus na lang. Dati 40 plus yun. Para lang tayo nasa mga ka-idol, yung view natin. Tayo sa Pilipinas. Minsan dito napakaraming dito mga ka-idol minsan maraming usap, tapos mga rabbit, mga wild, and then minsan kumakain ng mga damo. Ang isa sa kagandahan talaga dito sa Czech Republic mga ka-idol, 6 na buwan lang na pag-i-stay mo dito at meron kang valid residence permit. Ito lagi ko talaga sinasabi sa mga inspired sa mga videos natin about family reunification. Ayun, laging family reunification na yung natin, yung content natin.
Dahil napakarami talaga interesado, gustong malaman. Meron pa ako nabasang comment doon, napakahaba nung kinoment niya. Kasi yun nga, instead daw na magbayad ka sa consultant na magka-process, eh pambili mo na lang daw ng ng tawag nito, ng ticket. Ito sasagot ko dyan mga kaidol, hindi naman kasi pumunta ka sa consultant o gusto mo mag DIY, mag-process, hindi naman kasi lahat kayang bumili ng hindi naman kasi lahat kayang magbayad agad ng full. Oo, pwede ka mag DIY dito, medyo makakamura ka nga. Eh siyempre yung bibili mo insurance, hindi naman kasi lahat dito sa Czech Republic eh malalaki ang sinasahod. Kaya ako na lang nga, malaki yung sinasahod ko eh, kulang pa eh. Siyempre marami tayong bayarin, marami tayong utang. Kaya papatol tayo sa consultant. Itong consultant ko naman, hindi naman talaga as in talagang sobrang mahal. Hindi naman tulad sa iba na as in talagang super mahal. Pero choice namin, choice nila na kung gusto mag DIY or mag consultant, wala namang problema doon. Pero pangit lang kasi yung para kang, alam mo yung Pilipino kasing attitude na Pilipino na para kang idina-down, ganito ganyan, napakaraming komento, yung gusto sila lang yung mga umaangat sa buhay nila, wala namang problema doon. Siyempre choice namin yun eh, di ba? Pero pangit lang kasi yung mga comment na minsan nababasa natin ganito ganyan, napakaraming alam mo yun, Pilipino talaga, Pilipino. Aywan ko ba, eh ganun talaga, no choice, it's your life, it's your life. Malapit na tayo sa sa company namin. Pinagalang ko lang yung takbo para yung boses natin medyo marinig. Kasi wala pa tayong sabi ko nga kanina, wala pa tayong microphone. Sarap sana magpahinga ngayon, mag-relax. Pero no choice, kailangan natin pumasok. Linggo. My God. Lehen ko pa more. Okay lang yan, papaldo naman tayo. Pero yung company namin mga kaidol, Lehen. Company namin, Leenco Company. Ay dito napakaraming Pilipino sa company na to. Pag pumasok ka sa loob, halos makita mo sa Pilipino. Pero maraming mga umaayaw, maraming pumapalit, ganun talaga. No choice, sabi nga. Dahil dito si Leenco, parang tingin ko parang mababa na raw magpasahod eh. Hindi natin masabi. Kasi si Leenco isa din sa mga dito sa si Leenco isa rin dito sa Czech Republic na medyo malaki magbigay ng pasahod. Eh ako na lang, halimbawa sa akin na lang, hindi ako nag-overtime. Ito pasok ko na lang Sabado Linggo. Ayun mga natin, mga idol natin. Umuwi na. Ayun, pasok ko na lang Sabado Linggo, sabi natin ganoon. Pero itong month lang na ito kami pumasok na Linggo kasi parang sa mga susunod na mga araw, mga July 4 ata, wala kaming duty nun, pasok.